Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Nagiging mas matindi ang bangayan ngayon ng kampo ng Administrasyong Marcos at kampo ng mga kaalyado ni VP Sara Duterte. Hindi pa man natatapos ang usaping korupsyon sa mga flood control projects, particularly sa national budget ng 2025. Specifically sa budget ng DPWH na kinamkam at kinurakot ng mga opisyal, taga DPWH at mga kasabwat nila, na nagpasidhi ng pagkagalit ng marami nating kababayan. Nagiging malakas ngayon ang sigaw ng marami na panagutin, ikulong at tanggalin sa mga pwesto ang mga senador, congressmen at iba pang mga tataas na opisyal na sangkot sa korupsyon. Sa ngayon ay patuloy pa rin sa isinasagawang preliminary investigation ang Department of Justice or DOJ at Office of the Ombudsman sa pangunguna ng Ombudsman Boying Rimulya sa mga senador na pinangalanan ng mga witnesses na sina DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, District Engineer ng 1st District ng Bulacan na si Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Project Engineer JP Mendoza. Matatandaang pinasabpena na sina Senator Jinggoy Villanueva at dating Senador Bong Revilla dahil sila ang itinuturo ng mga witnesses. Subalit, ipinagtataka ngayon ng marami kung bakit tila gustong ilibre si dating Senate President Chis Escudero kahit isa siya sa mga pinangalanan at merong mga matitibay na mga ebidensya laban sa kanya. Sa kaugnay na balita ay nirisbakan na ni Boying Rimulya si Batangas Representative Leandro Leveste sa di umano'y maanumalyang pagbebenta nito ng solar projects. Nais ni Rimulya na paimbestigahan ang nasabing solar projects. Nagsimula ang lahat dahil sa sinasabing Cabral files na di umano'y kinuha ni Leveste sa namayapang DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Samantala, Senator Bato de la Rosa ay nahanap na ba ng mga taga-NBI sa Davao? Ayon sa isang source ay natuntun na di umano itong si Bato de la Rosa dahil sa mga update nito sa kanyang social media accounts. Magdadalawang buwan nang hindi nagpapakita si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Hindi na ito uma-attend sa mga Senate hearing at session sa Senado. At hindi na rin niya ginagampanan ang pagiging Vice Chairman nito sa Committee on Finance at Vice Chairman nito sa Committee on National Defense. Kung kaya ay nais ng ilang grupo na isulong at idulog sa Ethics Committee ng Senado ang ginagawa ni Senator Bato at mabigyan ng nararapat na parusa. Subalit, itong si Senator Amy Marcos naman ay tila kinakampihan pa si Senator Bato at gustong itolerate ang mga ginagawa nito. Against umano siya sa no work, no pay para kay Senator Bato. Dahil ginagawa naman di umano niya ang kanyang trabaho, mukhang maraming alam itong si Senator Amy Marcos tungkol sa kinaroonan ni Bato. Natakot si Bato kung kaya ay ito nagtatago sa mga otoridad dahil alam nitong meron na siyang arrest warrant sa ICC at bali-balitang hawak na ito ng DOJ at DFA at maaari itong isisilbi sa kanya anumang oras sakali itong lalabas sa kanyang pinagtataguan. Sa kaugnay naman na balita, Senator Rodante Marcoleta ay huli na nakikipag-meeting sa bagong ambassador ng China at nabunyag ang kanilang pinag-uusapan. Mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating Kape at Kwentuhan. Mga kabunyog, itong sinabi ni Amy Marcos tungkol kay Bato. Kakadismaya nito. Nakakadismaya ito. Ang tindi nito ni Amy ha? Hindi naman daw pwede na i-apply kay Bato ang no work, no pay. Hindi daw pwede kay Bato na ipatupad yung no work, no pay. Ang ibig sabihin, kasi kung no work, no pay, hindi siya dapat bayaran kasi hindi naman siya nagtatrabaho. Ngayon, ang sabi ni Amy, hindi, nagtatrabaho naman si Bato. Yan ang sinasabi ni Amy. Kaya, hindi raw pwede na mag-apply kay Bato yung sinasabing no work, no pay. Alam naman natin sa no work, no pay, kung hindi ka nagtatrabaho, hindi ka dapat bayaran. Ang sabi ni Amy, hindi. Si Bato ay nagtatrabaho. Dahil nagtatrabaho siya, dapat bayaran siya. Swelduhan siya. Sige nga mga kabunyog mga kabayan, sa tingin niyo ba nagtatrabaho si Bato? Sa tingin niyo ba mga kabunyog nagtatrabaho si Bato? Kasi ang sinasabi ni Amy, kahit naman daw wala si Bato, ang alam niya daw, nagtatrabaho ito. Ginagawa naman daw ang trabaho nito. Kaya, ang alam niya daw, sabi ni Amy, yung mga staff daw ni Bato, pumapasok naman sa opisina.
pinipirmahan niya naman daw ni Bato ang mga dapat niyang pirmahan. Oh, yan yung yan yung sinasabi ni Amy na nagtatrabaho si Bato. Yung halimbawa daw, yung report ng minority, pinirmahan daw ni Bato. May pirma daw ni Bato. Yung report ng minority. Oh. Kaya, hindi daw totoo na hindi nagtatrabaho si Bato. Hindi lang daw nakikita, pero nagtatrabaho naman. Yung mga staff daw ni Bato, pumapasok naman. Pag may mga pirmahan naman, pumipirma naman si Bato. Oh. Yan yung depensa ni Amy. Ha? Kumbinsido ba kayo sa depensa ni Amy Marcos? Oh. At dahil nagtatrabaho naman ito, dapat lang nasweldohan siya. Kaya hindi daw totoo yung no work, no pay kay Bato de la Rosa. Kasi nagwo-work naman siya, nagtatrabaho naman siya, ginagampanan niya naman ang trabaho niya. Unang-una muna, ano ba ang trabaho ng senador? Ang trabaho ng senador, gumawa ng batas. Kaya siya binutuhan ng tao na maging senador, para makatulong siya sa paggawa ng batas. Ibig sabihin, a-attend siya sa mga committee hearings, sa plenaryo. Hindi lang naman ang usapin dito pagperma. Hindi naman ang usapin dito na yung kanyang mga tao o mga staff ay pumapasok. Hindi yun. Yung papel niya bilang senador ay kailangan personal siyang uma-attend doon. Sa paggawa ng batas, maraming mga hearings, meetings, consultations. Kaya siya binutuhan ng tao para maging kabahagi sa paggawa ng batas. Paano ka makakagawa ng batas? Paano ka magiging kabahagi sa paggawa ng batas kung wala ka naman dun sa Senado? Hindi ka naman uma-attend sa mga, halimbawa, yung budget. Pinag-usapan yung budget. Yung 2026 budget, nakailang hearings doon. Bilang senador na inihalal ng taong bayan, dapat nandun si Bato para busisiin yung budget. Nandun ba si Bato para busisiin ang budget, Amy Marcos? Kasi dapat bilang senador, ang trabaho niya, busisiin ang budget. Nakikipagbalitaktakan siya sa kapwa niya senador tungkol sa budget. Vice chairman siya ng Senate Committee on Finance. Dapat tinutulungan niya yung chairman. Kasi ang chairman si Win Gatchalian. Hirap na nga yung trabaho ni Win Gatchalian doon sa Blue Ribbon ay sa BICAM. Kasi siyempre nagbabanggaan sila ng mga kongresista. So dapat ang katulong doon ni Win Gatchalian, yung kanyang vice chairman ng Senate Committee on Finance. Si Bato yun. Nagawa ba yun, I mean, ni Bato? Yun na lang. Ang sabi mo, nagtatrabaho. Nagtatrabaho. Ano ba ang trabaho ni Bato? Vice chairman ng Senate Committee on Finance. Nung pinag-usapan ang budget, nandun ang chairman. Si Gatchalian. Si Gatchalian, ginawa niya yung trabaho niya. Si Bato ba bilang vice chairman, ginawa niya ba yung trabaho niya? Hindi, kasi wala siya. Paano mo ngayon ay sasabihin na nagtatrabaho si Bato? Masyado kang sobra na ang pagdidipinsa mo, kahit mali, binabaluktot mo. Paano mo masabing nagtatrabaho si Bato? Doon nga sa trabaho sa budget deliberations, kailangan ang tulong niya ni Gatchalian. Kasi vice chairman si Bato ni Gatchalian. Vice chairman si Bato. Kaya nga may hinan ng na si Gatchalian Burido na si Gatchalian Sabi ni Gatchalian, hindi ko na gusto ito. Hindi niya na daw gusto. Kailangan daw magpaliwanag na si Bato. Tinatawagan niya daw, kinukontak niya, cannot be reached. Kaya, napakaano nito mga kabunyog, itong statement na to ni Amy Marcos, lulukuhin tayo. Linuluko tayo Ginagawa naman daw ni Bato ang trabaho. Anong ginagawa? Ang sinasabi kasi ni Amy, nakapirma naman daw si Bato doon sa Senate Committee report. Hindi lang naman yung pagpirma ang trabaho. Pumapasok naman daw ang mga staff ni Bato. At
Imagine niyo sinisweldohan natin ng 300,000 kada buwan si Bato de la Rosa. Tapos yung opisina niya may 5 million umano na budget. Yung opisina niya para sa operations, ang tawag doon MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses. Oh, ganun kalaki ang budget ng MOOE ni Bato. Maintenance and Other Operating Expenses. Pang-operating expenses, 5 million umano yan. Ngayon, ginagamit ni Bato yon ng opisina niya kasi ang sinasabi ni Amy, nag-uopisina naman ang mga tao. Oh, kaya parang yung kanyang 5 million nire-release. Tama tong punto ni Lu Pagyo. Ikaw kaya Amy ang magpasahod kay Bato, huwag pera ng bayan. Masyado itong si Amy Marcos eh. Paano ko ako bang ito mga kabunyuga? Yan o. Yan. Kita nyo? Yan yung yan o. Yan. Tingnan nyo dyan. No work, no pay kay Senator Bato, di tama. Yan ang sinasabi ni Amy. Yan ang sinasabi ni Amy. Yun mga gusto, kasi marami tayong mga mamamayan na nagsasabi ng, wag nang swelduhan yan si Bato. Dapat nga isuspindi na yan eh. Wag nang swelduhan yan. Sabi ni Lisel Pulistico, nag-work from home yata, attorney. Yun na nga eh, hindi pwede ang work from home. Binuto siya ng tao, hindi para mag-work from home. Ay, mga kabunyog, mga kabayan. Itong si Bato de la Rosa, pinagtatanggol ni Amy Marcos. Tama yon, may punto yung nagsabi kanina. Kung gusto mo, Amy, ikaw na lang magpasweldo sa kanya. Yun, tama yon. Pera mo na lang gamitin mo. Huwag nyo nang gamitin ang pera namin. Ng pera ng taong bayan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Itong si Marcoleta. Ang tagal tayong walang balita dito kay Marcoleta. Kabunyog Lito M. Kabunyog Nuelato. Wala tayong balita dito kay Marcoleta. Nanibago tayo nitong nakarang mga araw. Alam naman natin itong si Marcoleta. Walang issue na hindi ito nagkukomentaryo. Nang maging senador ito, sa bagay, kahit bago pa nung nagsenador, laging nagsasalita, nagkukomentaryo. Ngayon, wala tayong marinig. Wala. Pero ngayon, mayroon. Kalalabas lang na picture. Ayan picture ni Marcoleta at ni Jing Quan. Si Jing Quan, yung nakikita nyo sa kanan, yan ang bagong ambasador ng China sa Pilipinas. Pinalitan na niyan yung dati. Sino yon? Wang Shilian ba yon? Si Wang Shilian nga, tama ba tayo? Dati si Wang Shilian ang ambassador, di ba? Yung Wang Shilian na yon, masyadong controversial yun. Galit doon ng mga Pilipino. Napakayabang. O ngayon, may bagong ambassador ang China, itong si Jen Kuang. Jing Quan. Mga kabunyog. Kabunyog Reynaldo Gonzales, blessed Sunday din po sa inyo. O ngayon, dati hindi natin nakikita. Naninibago nga tayo, matagal nating hindi nakikita itong si Marcoleta. Ngayon biglang may nakita tayong picture, parang press release, tungkol sa kanyang pakikipag-meeting, pakikipagkita dito sa bagong ambassador ng China. Nag-usap sila. Mga kabunyog, mga kababayan. Yan yan ang picture ni Marcoleta na kausap ang bagong ambassador ng China. Ang ambassador ng China ay si Jing Quan. Pinalitan si Huang Shilian. Alam naman natin itong si Marcoleta mga kagrupo ito ng Duterte, China ito. Pro-China itong si Marcoleta. Siyempre, i-deny niya yan. Siyempre, sasabihin niya ni Marcoleta, huwag niyo akong akusahan na pro-China. Ako'y wala akong kinakampihan. Sabi niyan, mag-Amerika, mag-US, wala ako dyan. Pero alam naman natin ang mga stand ni Marcoleta. Naalala niyo yung, ang sabi ni Marcoleta, wala namang West Philippine Sea.
Sige nga, tingnan nyo nga sa mapa kung mayroong West Philippine Sea. Wala yan. Tayo lang ang nag-create ng West Philippine Sea na yan. Sabi niya, di ba? Ay diniskusyon na siya dyan ni Commodore J. Tariela ng Coast Guard. Eh. Ha? Kasi sabi ni Marcoleta, wala namang West Philippine Sea sa mapa. Pero sabi ni Commodore J. Tariela, hindi totoo yan. Ha? Oh. Ngayon naman, ito na. Meeting niya kay bagong ambassador ng China na si Jing Quan. Kaya lang, sasabihin niya na naman dyan, anong masama? Anong masama na makipag-meeting ako sa ambassador ng China? Kortesiya lang naman yan. Salamat Kabunyog Evelyn 1221. Siyempre sasabihin ni Marcoleta, ano bang masama sa pakikipag-meeting ko sa ambassador ng China? Kortesiya lang naman yan. Anyway, tingin ko tama Carlito M. Malamang pinag-usapan na nito ang eleksyon sa 2028. Ano yan? Pero sabi niya, ang pinag-usapan daw nila tungkol sa mga energy development ng Pilipinas. Wow. Mayroon daw silang napag-usapan ng mga cooperation agreements para sa pagde-develop ng energy ng Pilipinas. Wow. Kaya yun yung official na press release. Ang official na press release, yung tungkol sa sinasabing energy, cooperation. Pero, alam nyo, sa election sa 2028, ang China talagang magiging aktibo yan. Talagang magiging aktibo yung China sa 2028. Hindi naman nila sasabihin na pinag-usapan nila ang 2028 elections. Ito pa namang si Marcoleta, may mga nagtutulak sa grupo ng DDS na gawing vice president daw yan ni Sara. Kumbaga, dahil nanalong senador yan, syempre, pinagmamalaki niya yan na maraming nagsabi hindi siya mananalo, biglang nanalo. Ngayon, biglang yung mga DDS at saka yung mga supporters din ni Marcoleta nag-iisip, ano kaya kung si Marcoleta ang mag-vice president kay Sara? Yun, mayroong ganun siguro, baka tinanong ng ambassador ng China si Marcoleta kung may planong mag-vice president. Kaya baka pinag-usapan na yan nila yan. Anyway, hindi naman siyempre yan aaminin kung anong kanilang pinag-usapan. Kaya tingnan nyo, relax ang ambassador ng China . Kasi yung kausap niyang senador ng Pilipinas, alam niyang kakampi ng China. Si Marcoleta naman, masayang-masaya siya Pero siyempre, si Marcoleta, hindi naman sasabihin niya na maka-China siya. Pero tayo na nakakakilala ng mga stand ni Marcoleta, pagdating sa foreign policy ng Pilipinas, alam naman natin ang stand niya. Anyway, itong ginagawang ito ng bagong ambassador, kasi bago na ito hindi na ito uupo pa lang nito, katatalaga pa lang nitong ambassador ng China sa Pilipinas. Kaya mini-meeting siguro nito yung kanyang mga alyado. Pinupuntahan itong ambassador ng China yung alam niyang mga kaibigan ng China. Ewan ko kung nakausap na niyan si Ruben Padilla, si Bongo. Pero sabi nga ni Agustin Mondragon, alam na this. Alam na natin kung ano ang isa sa mga pinag-usapan niyan. Bahagi ng napag-usapan niyan, sigurado ang eleksyon sa 2028. Hindi naman nila aaminin yan. Siyempre yung press release nila, panay maganda ang sasabihin. Yun nga, ang pinag-usapan ay energy, cooperation. Diba? Ako, I can see that because I was a journalist, binabanatan ko dati yan. Ba't ka maglalagay ng pangalan mo doon? Hindi mo naman pera yun. Building, hospital, eskwelahan. Siguro yung mga yumaong pangulo, yan, Corazon Aquino, okay yan, dahil namatay na, di ba? O Benigno Aquino, okay yan.
Pero ilalagay mo, buhay ka pa, ikaw mismo, congressman ganito, senator ganito. So, tinamaan ka ng lintik. Bakit mo ilalagay yung pangalan mo doon? Hindi mo naman pera yun. So sir, ang penalty immediately tanggal sa pwesto o may suspension May muna? suspindihin ka muna habang iniimbestigahan ka. Di ba? Siguro, that's the part to stop this once and for all. Paulit-ulit, ilang taon na ito eh. Okay, Victoria? Hi, Sir. Victoria po of ABS-CBN. Sir, dun sa unprogrammed appropriations, you said agree kayo doon sa mga tatakbo sa Supreme Court to question it. Will you do so as well, sir? Pupunta ba kayo sa Supreme Court to question? I'll just let them, okay? Pero yung agree, I agree. Sige, di mag-file sila. Karapatan ho nila yon. Kung may nakikita silang hindi maganda, hindi tama, then let the Supreme Court decide. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, personally po, when I signed that, tinitignan ko ho yung unprogram with heavy hearts, I signed it. Siyempre, I signed it dahil miyembro ako ng majority, vice chairman ako. Alam nga ba naman ko kontra ako doon. Pero my punto ko lang, my point is, it's very simple, di ba? Why will you have unprogrammed projects? Wala kang ang pera. Ba't po ilalagay? Tama yun eh. Matutukso ka eh. Gagawa ka ng paraan para mapondohan yun. Wala nga tayong pera, di ba? Like I said, let's go back to my example. We're one family. Father, mother, okay, ito para sa edukasyon. Binabudget na ng tatay na. Ito para sa tuition ng ni Bunso. Ito para sa kuryente natin. Ito sa pagkain. Unahin mo ito para sa pag-hospitalization. Eh, bakasyon natin, sabi ng panganay, bakasyon sa Boracay, wala tayong pambakasyon. Yung parang ganun yung ang program eh. Hindi siya kailangan eh. Not needed. Parang yung sinasabing, yung program is a want, it's not a need. Ika nga. There's a difference between want and need. We need this, kaya kailangan natin pondohan ito. Pero yung program, tingin ko parang want lang yan. It's a want. Why will you put that? Kung ako tatanungin ko, ako lang masusunod. Alisin ko yung program na yan eh. I will. You will push for that, sir, na zero UA sa 2010. Siguro sa next 2027. budget, I will talk to the chairman, our chairman. Pag-usapan ho natin kasi ayaw na nga ng mga tao, di ba? Because dyan ang galing, dyan nakita yung kalukuhan sa mga program na yan, program na yan, di ba? Sir, doon lang po sa Joint Congressional Oversight, if ever you become a member, sir, ano yung mga gusto nyong tingnan in particular? Agencies, projects? Just don't rely sa report ng agencies kasi may sabwatan, di ba? May collusion. Yung secretary, sasabihin niya, nag-rely lang siya doon sa report ng kanyang regional director. Si regional director, di nakita naman sa DPWH, di ba? Nagsabwatan sila. Bakit hindi ka magpadala ng tao? Tayo dito sa Senate, yung mga tao natin, di ba? Padala ka ng tao doon, inspeksyonin. Ito, malaki-laking halaga, ika nga big ticket item. Pupuntahan mo ka doon kung ginagawa talaga ito. Di ba? Huwag ka lang mag-rely. Huwag lang siguro tayo mag-rely sa mga... minsan kasabwat pa nga nila. Kita naman natin sa Blue River, kasabwat pa nila yung COA. So ano kung mangyayari? Kailangan mo talaga siguro, hindi naman lahat ng project puntahan natin, pero we have to choose, di ba? Parang random, Sally. O punta ko sa Zamboanga, malaking tulay daw ito. Ginagawa ba ito? O ito, may maliit na farm to market, tignan ko rin ito. Kailangan we have to check really, we have to have people on the ground mula dito sa oversight. Hindi lang tayo magre-rely sa report ni Secretary kasi nangyari na nakita ninyo. Sinabi ng Secretary DPWS kasi nagsabi ito yung report sa akin ng USEC ko. Si USEC report ng DE ko nagsabwatan na pala. Mas maganda kung magpadala tayo ng tao, di ba? Pero sir, ano yung dapat maging priority na bantayan ng mga infra projects? Yung bang national irrigation, farm to market road, flood control? Alin sa tingin niyo ang dapat maging priority sa lahat yan. Lahat yan. Yung lalo sa DPWH kasi diyan talaga mainit. Diyan nakita natin yung corruption. Tapos sumunod yung sa irrigation. May mga na-discover pa kami na ang tagal-tagal na irrigation project. Doon na lang sa lalawigan namin, sa Baganga, Davao Oriental. Hindi na natapos yung for several years now. Sagot ng irrigation ng NIA, wala raw pondo. Taon-taon naman may pondo, di ba? So kailangan siguro talaga nating yung makita natin, huwag lang tayo mag-rely sa report. Okay, before Amor, so sir, malakas naman yung inyong kumpiyansa na under 2026 budget, talagang ito yung mapapakinabangan na at may iwasan na yung corruption.
To tell you honestly, as a journalist, You're not sure. sure, kasi my instincts tell me na gagawa at gagawa ng paraan. May mga gagawa at gagawa ng paraan eh. Di ba? Eh, you cannot stop corruption immediately. Because it's nasa system na yun eh. At least Para mami-minimize pong- under... Exactly, para pong cancer. Diba? Nakaspread out. Kung sabihin, inom ka na isang gamot, 2 pill, isang chemotherapy, tapos na kagad, patay na. Diba? Siguro, dahan-dahan, it will take years. Kailangan dapat sunod-sunod. Tapos yung Masustain. inumpisahan ng administration, yung susunod administration, ma-sustain niya. The problem with our government, pag iba na yung nakaupo, hindi na susundin yung ginawa, inumpisahan nung una. Alam naman natin lahat yan eh. Lalo sa local government, pinatayo itong stadium na ito. Kasi pangalan ni Mayor yan, ikalaban ko yan. Sa kanya yung credit. Ganun nangyayari. Sasabihin, credit ni Kuan yan, credit ni BBM yan, kaya hindi ko gagawin. Ba't ko gagawin yan, suporta yan, iba na lang sa akin. So, walang continuity because of that attitude. Makikredit niya sa BBM administration. Makikredit niya sa Duterte administration. Makikredit niya sa Aquino administration. Wala bang continuity? Yun yung sinasabi yun natin. Yun ang observation ko. Kahit kayo as journalist, alam naman ho ninyo yan, di ba? Yun ang problema dito sa gobyerno natin. Okay, Amor. Po yung sa unprogrammed. Sir, during the BICAM po ba, paano yung naging takbo ng discussions on unprogrammed? Inopost nyo rin po ba siya during BICAM? And ano po yung nangyari, bakit na-retain pa rin yung much of the unprogrammed funds? Yung isa sa mga, kaya nga nagkaroon ng, di ba, ilang araw na hindi nag-meet yung BICAM, ilang oras na antala na pinag-uusapan, nagkakaroon ng hagil, baka pwede kasi they're saying sa Congress, kailangan ito pag nagkaroon tayo ng pondo. The point is, I was telling our chairman, sabi ko, wala nga tayong pondo diyan, chair. Sabi ko, bakit natin mapayagan yan, di ba? So, pero sinasabi nila, pag nagkaroon nga tayo ng pondo, kasi who knows, baka may mga ganito, may mga excess, may mga excess na income. Kung may mga excess ka na income, itago mo na lang siguro, tapos talaga yung doon sa mga, pero wala pang ganun eh. Wala naman talaga tayong excess na income kasi puro deficit eh. Where will you get the excess income? Di ba, aminado naman ng DOF, lagi tayong deficit. Meron tayong deficit. Sa tax target natin kulang lagi. Kulang. Hindi naman tayo umaabot yung 6.793 trillion na budget na yan. Hindi naman na-collect yan this year. You do your research. Hindi naman na-collect yan. Dapat, so 6.793, dapat yun ang na-collect natin, 6.793. Wala nga eh. Aminado pa yung DOF, pinapangutang pa natin. Diba? So, we have a problem here, ladies and gentlemen. Why will you spend so much, yung income mo kakarampot, then yung expenses mo sobra-sobra. Bad economics, di ba? That's what I'm saying. Yung unprogram na yan, pag nagkapondo, paano ka nga, yun hindi medyo na-explain sa akin. Paano? That's what I was questioning during kaya pag nagkaroon ng break, di ba, ang tagal. Nagtataka din kayo, bakit ang tagal yung, nangyayari? Ilang araw, mayroon pa nga, 2 araw na hindi nag-meet yung BICAM dahil di magkasundo eh. Kasi isa nga doon, dyan sa program na yan, and I was asking them, why do we have, kasi baka may kikitain, wala nga, di ba, nangungutang tayo. Saan tayo kukuha? Sir, to clarify, yung house BICAM contingent yung nagpo-push nung unprogrammed? No, parang gano'n. They're saying na kailangan natin na ilagay. Tapos, meron din naman kami sa Senate na mga unprogrammed. Ibig sabihin, hindi sila talaga a priority. Pag hindi priority po yung programa, yung proyekto, doon ilalagay sa unprogram. Di po ba? Pag may excess na, ibig sabihin, hindi siya prioridad eh. Di ba? Kahit tayo din, di ba? Pag sweldo natin, meron tayong yung may mga itinatabi muna para inililista natin. Pag magkapera, pag may nagbigay sa atin, pag nakautang tayo, doon natin ilalagay. Tsaka natin mapopondohan yung itinabi natin. Kasi when I was a journalist, I was like that. Gusto ko bumili ng motor, may pambayad ako ng kotse, gusto ko bumili ng extra ng motor. Nagtatabi ako dahan-dahan, pero kung walang pantabi, bakit ko bibilhin yun? Di ba? Hindi mo kaya.
And sir, may information na po ba if you will be part of the Joint Congressional Oversight Committee? Napag-usapan na po ba ninyo? Kasi ang proposal po ni Senator Win, mga vice chair daw po ulit yung members. Ay, salamat sa Diyos kung ako'y kasama dyan. And I will really push na kailangan makita namin with our own eyes yung proyekto na yun. Hindi naman lahat kasi dami noon. Pero yung parang randomly. Malaking proyekto, maliit na proyekto, farm to market route, irrigation project, para makita natin, di ba? Okay. Okay, anyway, sir, as Vice Chairperson ng Blue Ribbon Committee, may basihan po ba yung sinabi ni Senator Amy Marcos na pagdating daw sa pag-iimbestiga kapag ka ang pinag-uusapan na ay information or evidence against former Speaker Romualdez at iba pang mas mataas sa kanya, parang yung mga minority pinagbabawalan o pinipigilan? Saan po yun? Sa hearing daw ho ng Blue Ribbon Committee. Sa... Meron bang ganong observation o may ganun bang policy kayo Hindi nga na nagmi-meet yung minority at saka majority. Wala nga kaming mga caucus, di ba? So, paano sila mapagsasabihan? Number 2, si Senator Ping, chairman siya ng Blue Ribbon. Hindi naman siya nakikiusap. Alam niyo naman, suplado si Senator Ping. So, wala ako naririnig na pinagsasabihan na pag tungkol kay Speaker Romualdez. Wala akong narinig. Number 2, hindi naman kasi nagmi-meet eh. Ewan ko lang kung personal na tinatawagin ni Senator Ping, isa-isa sila. Pero ako, wala naman ako. Dahil member din ako. Tapos yung mga ilang kilala ko na nakaupo doon, hindi naman sila tinatawagan. so wala kayong observe na may ganun na nangyayari na napipigilan daw yung minority kapag ang i-discuss na yung mga information or evidence against na naglilink kay Speaker Romualdez o iba pang mas mataas? Si Senator Amy ang tanungin niyo. Sabihin niyo, ma'am, sino ba yung mga pinagsabihan? Sino bang nakausap ng mga minority na yan? At sa tingin nyo, hindi yung gagawin ni Senator Ping Lacson Oo bilang naman. chairman ng Blue Parang hindi Ribbon? mo kabisado si Senator Ping. Ito masuplado yung tao eh. Pero sir, magkakaroon pa ba ng panibagong hearing at sa tingin nyo next year,